3 of the 4 pumps dito gumagana. So marami pa tayong gagawin between now and June of next year. Pero makikita nyo, may progression na tayo. Umaandar na tayo. Fine. Kamukha ng mga ibang taon na nakatenga lang na ito. At yung mga ginagawa, puro lang sabi nga ng chairman, puro lang ban. Na wala naman talaga today. So ngayon, seryosohan na to. Commitment natin with the MMDA and with the City of Manila and with Prime Infra before June of next year. Umaandar na. At least 3 packs umaandar na. Para naman, maramdaman na ng mga kababayan natin sa sunod apo na inayos na may gobyerno o hindi na sila mababa. Sir, you personally, thank you for... Itayin natin siguro si Orly muna kasi ito yun. Anyway, good morning. Masaya kami dahil kung maalala nyo the last time, Secretary Vince and MMDA Chairman and I went here. During the course of conversation, immediately Secretary Vince stopped everything. Kasi na-discover niya may bagong kontrata, 110 million. No? So, on that very moment, I vividly remember na hinto nyo na yan, once and for all, aralin natin muna kung ano ang tunay na problema ng buong pumping station na sunod ako. Now, with those time spent studying it today, magkakasama tayo, at least masaya akong ibabalita sa mga kapitbahay namin dito sa Surigao na alam na yung problema, meron ng maayos at pang-permanenteng solusyon, and today gumagana. So we are hoping that proof of concept will run January 16 as committed by the Prime Infra. So as time will go on, no, ang pangako at commitment nila, nakisuyo naman tayo na sana yung Mayo magtatagulan na naman, Hunyo magtatagulan. By that time, at least 3 or the entire pang gumana lahat. So far, merong hopeful things na mararamdaman namin ng mga taga Maynila, particularly dito sa Tondo, sa Surigao, bago man lamang matapos ang 2025. Now, we would like to thank MMDA Chairman and Secretary Vince at National Government and Prime Infra to really find a solution, a permanent, long-lasting solution for this neighborhood. So thank you very much. Chairman Don naman. Marami pa pong dapat ayusin. Bukod po sa pagpapagana ng pump, nag-uusap na po kami nila Secretary Vince at agree yung po mga taga-Prime Infra, Mr. Rason. Unang-una na po dyan yung crash rate. Nakita nyo naman po, mukhang hindi na po siya gagana dahil na-stop na po siya habang panahon, 5 taon halos na hindi po gumagana yung mga crash rate. Importante po kasi itong crash rate dahil po yung sumasala ng basura na nahihigop ng bomba kasama ng tubig. Pero meron din po kami isang sinasuggest kay Secretary Vince na another mitigating measure na isa pong creek dito, yung Maligaya Creek, na pinadaan pa po dito yung tubig na pwede naman idiretso sa sunod na po discharge na hindi naman po magkakos ng baha. Marami pong basura ang nanggagaling dito. So, pag-aaralan po namin kasama ng DPWH, Kali Joel, yung pagsasara po noong Maligaya Creek na yun, na yung tubig na parang hindi na pumapunta dito kasama yung basura. Yun lang po, nag-uusap din po kami ng engineer po ng engineer doon na despite na mapagana po natin yung tatlong bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency. Kasi po, ito po makikita niyo po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, paghigop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16
once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po ng Prime Infra, ng MMDA at ng DPWH na kung magiging efficient pa siya. Kung hindi po, meron po kaming plan B na palta na po lahat yung buong system. Isipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po, tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area, which includes Espanya, dahil na andun po yung catchment area ng Blooming Creek Interceptor. Repair tayo na repair, mag-accept tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusolusyon yung mga. Pero yun po yung mga contingency na gagawin natin based on sa observation. Once na fully operational, at least yung isang pump doon po sa isang pump po dito. So, once and for all, hanapan po ng long-lasting and permanent solution na mapagana po itong sunog apog na sabi nga ni Yorme, 8 taon na niya po nire-request. Yeah. Sir, may nababanggit po. I-update mo lang muna siguro sa stoplight. Set Vince, yung sa O sige, yeah. siguro, bago tayo tumanggap ng tanong. entertaining. Unang-una, yung sa Paco pumping station naman, yung nasira nung nakaraang bagyo, na-install na yung mga temporary stop guards as of Friday night last week. No, nagkaroon ng delay doon, no, pero ngayon finally na-install. So ngayon, ang maganda, Yorme, Chairman, hindi na babahain ang doon sa mga barangay na apektado sa Paco. Pero kailangan pa rin yung permanent solution doon. Nag-commit naman yung contractor, walang gastos sa gobyerno, i-reinstall nila yung floodgate, no, at papatibayin nila. So yun, magte-take pa ng mga 3 months para i-fully install yun. Pero at least ngayon, may stop flood na tayo, nakaharang na, hindi na babahain ang tubig. Babawasan yung back. Mababawasan yun. So, yun natin, lahat ng mga nakatenga, hindi gumagana, matagal na hindi gumagana tulad dito, kailangan once and for all, pagganahin na natin, lalo na bago magtag-ulan ulit. Kaya nga mapapansin ninyo, kasama din itong pagsasaayos ng mga pumping station sa and makikita nyo kung silip kayo doon, may makikita kayong nagde-dredge dun sa Sunog Apog Estero. Kasi hindi lang yung pumping station ang kailangan gawin, kailangan pababain din natin, pataasin din natin yung level nitong pagalimin natin yung level nung estero. Kasi pag yan masyado mataas, magbabacklog ang yung tubig dito. So, lahat yan sabay-sabay na pinapagawa ng Pangulo. Nagpapasalamat din tayo sa private sector. Oo, kung maalala ninyo, yung may 3 pumping station sa Ross Boulevard din na hindi gumagana, lahat yun papadalahin natin. So lahat ng mga matagal ng problema, matagal ng nakatin, bago magtag-ulan ulit next. So yun ang pipilitin natin. Sir, yung contractor po dito, yung Lebron contractor, may pananagutan po ba? Yung pananagutan, darating tayo dyan. Hindi pwedeng walang managot dito. Kasi hindi lang to mag-1 billion na yung ginagastos dito. Kasama itong bagong kontrata ng Lebron. No? May mananagot dito for sure. At hindi lang yung pera. Yung perwisyo na dinulit nito sa mga constituents ni Yorme, sa mga kababayan natin. Kailangan may managot doon. So, aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solution. Kasi, kung hindi tayo gagawa nito, baha na naman dito sa Sunog Apog next rainy season. Pati sa isa. So, gagawin natin ang lahat. Talagang prevent. Thank you, sir. Yung issue po ng basura, offline kontra baka po nababanggit at nababanggit ang sekretary din po yung problema sa basura dito, nagkaroon problema sa submersible, etc. Paano po ba kukuha yung tulong ng barangay at ng community upang mabawasan po yung problema sa basura? Yung po yung tinutukan niyo, tagpo niyo. Yes, in fact, under Executive Order number 3 since July, I tasked all the barangays, 896 of them, to really declog all our drainage system inland and in the streets. Kaya malaking volume talaga ang nawala sa ilalim ng imbornan namin. But the thing is, ang Maynila is interconnected to Metro Manila. At ang Maynila ang tagasalo ng lahat ng agos ng tubig
from the Eastern Board. At ang agos ng tubig, hindi lamang tubig ang dumarating sa Maynila, kasama ang basura nila. But then again, through the concerted effort ng MMDA at ng City of Manila, we try to manage whatever solid materials in the body of water. At yung mga pumping station naman na under sa tangan-tangan ng MMDA, may mga trap naman sila. And that MMDA and City of Manila working hand in hand to eliminate all those solid materials in the body of water. So it will continue. The one that you are seeing here is yung sinasabi ni Chairman. Yung mekanismo na haharang sa basura na hindi maiwasan na nanggagaling sa Eastern Board kasabay ng agos ng tubig ay sira. So yun yung sinasabi kanina. So now, be that as it may, ang buong facility naman, every corner of it, napag-aralan na ng crime team. Now, having said that, measures are going to be made. And one of those is na-witness natin ngayon. So far, if I may borrow yung statement ni Secretary Vince, at least, kung meron mang masasalubong ang tao dito sa Sunog-Apog sa bagong taon na ito, ay pag-asa. Pag-asa na yung 8 taon nilang paghihirap, maiibsan na in the coming weeks and a few months from now. But rest assured, whatever materials in the body of water, MMDA and your local government will address it. Di ba ito po?